Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:40 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa Usapang Legal. Every Monday, Wednesday, and Friday, makakasama nyo na po ako po, si Attorney Cam. Pwede nyo po akong hanapin sa Facebook at especially sa TikTok. Ayan, search nyo lamang po Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan natin may kinalaman po sa kaliwaan. Dahil sa relasyon po, no? Mag-asawa man, mag-live-in, mag-partner. Minsan dahilan po ng paghihiwalayan ay ang pagkakaroon ng third party. Ito lang yung party na hindi natin gusto no? Pag may mga party, yan, ma-attend tayo. Pero ayaw natin ng third party. Sabi nila ang pag-ibig, no? Para daw po yung tubig sa may bowl. Kapag maraming sumasawsaw, lumalabo. Kaya naman ang pag-iibigan, ang pagsasamahan, ang relasyon, lumalabo din po kapag may ibang nakikisawsaw. Tama po ba yon? Anyway, ang kasalanan po ng pagtataksil, lalong-lalo na po kung merong sabit, may asawa po, no? Legal na asawa kung pinag-uusapan natin, lagi pong nakakabit ang kaso ng concubinage tsaka adultery. Ang concubinage po at adultery, nasa revised penal code po yan, kung saan ito pong kasong ito ay sobrang tagal na po, no? At marami pong nagsasabi na ang concubinage at adultery, concubinage kapag ang nangaliwa po ay ang mister, adultery kapag ang nangaliwa po ay ang misis. Pero pag tinignan nyo po ang batas na ito, mapapansin po ninyo na talagang luging-lugi po ang mga kababaihan, especially ang ating mga misis. Matagal na pong iniengganyo na sana po ay ito ay mabago, ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin po ito nababago. Pero, kung nangangaliwa po ang asawa ninyo, eto na po yung kasagutan. Siguro kaya hindi po mabigyan pansin, no, na baguhin ang ating revised penal code ay dahil nag-enact po ang ating Kongreso ng Violence Against Women and Their Children. At pag-uusapan natin dito yung tinatawag na marital infidelity, no? Yung pangangaliwa. Ayan, ni Mr. Kasi kung hihimay-himayin po natin ang concubinage at adultery, bakit nga ba parang luging-lugi ang mga misis? Kasi po, no, again po, pag sinabi nating adultery, ito po isang krimen na kung saan ang isang kasal na babae po, yung misis, no, ay nakipagtalik po sa lalaki na hindi niya po asawa. So, maging ang kanyang kalaguyan na lalaki ay pwedeng kasuhan po ng adultery, lalong-lalo na po kung alam niya na may asawa po yung kanyang sinipingan. Okay? So, doon pa lang, no, pakikipagtalik. Sapul agad ang mga misis sa kasong adultery. Pero iba po sa kaso ng concubinage. Ano po? Sa concubinage, kapag nakipagtalik po ang mister sa kanyang kalaguyo, sa third party or sa kanyang paramour, hindi pa siya sasapulin ng kasong concubinage. Doon pa lang, no, medyo magkaiba na. Lugi na agad ang mga misis. Kasi misis nakipagtalik lang sa hindi niya asawa, sapul, kasong adultery, kasong pangangaliwa. Mister nakipagtalik sa kanyang kalaguyo, hindi pa sapul ng concubinage, ng kasong pangangaliwa. Bakit, no? Kasi po, pag sinabi po nating concubinage, so meron pong tatlong circumstansya na dapat po ay patutunayan ang prosecution para makasuhan ng concubinage. So unang-una, no, ang lalaki po, no, ay
nakipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa sa nakahihiyang pamamaraan pa, no? Tulad ng bulgar at lantarang kasama ang paramour, ang kanyang kalaguyo, no? Sa mga pampublikong lugar, talagang isinisiwalat niya, lantaran niyang hinahayagan na ito ang kanyang misis, where in truth and in fact, hindi naman niya talaga misis. At kailangan, no, yung mister ay tinira niya yung kanyang kalaguyo, yung kanyang third party, yung kanyang paramour sa isang bahay o kaya doon sa kanilang bahay mismo na mag-asawa. So may mga circumstances no kailangan pa itira, ibahay pa itong kanyang third party bago makasuhan ng concubinage. So mere sexual intercourse, kunyari nakita mo pumunta sa isang lugar sa motmot, no, ang mister at doon nakipagsiping pero hindi niya binahay, so hindi pa siya pasok sa concubinage, no, unless otherwise mapapatunayan mo na bukod doon, no, talagang lantaran na pinapakita na sila ay merong illicit relationship. So yun po, no, unlike po sa adultery, pag napatunayan na nakipagtalik, lalong-lalo na kung halimbawa po, no, nabuntis si misis pero ang mister niya po ay nasa ibang lugar, ay ano na po yun, no? At very impossible na siya po ay makipagtalik sa kanyang mister dahil nga po nasa ibang country o kaya sa ibang lugar. So, yung pa lang sapul na po ang misis sa kasong adultery. Ano pa ba ang lugi ng mga misis, no, kapag adultery tsaka concubinage? Alam niyo po ba, sa may adultery, kapag nahuli po, napatunayan, no, na ang lalaki na kanyang kalaguyo, paramour, third party, ay alam niya, meron siyang knowledge na ang babae po ay may asawa, so adultery, makakasuhan sila pareho, may kulong ang kanyang paramour. Iba po ang kaso ng concubinage. Pang napatunayan na ang mister at ang kanyang kalaguyo ay guilty ng concubinage, ang kanyang kalaguyo third party paramour, no, ng mister mo ay mapaparusahan lamang ng distiero. So, in short, hindi siya makukulong, no? Meron lang a certain place na bawal siyang pumasok, no, distiero. So, dun pa lang parang yung third party lugi dun sa misis kaysa dun sa kalalakihan. So dun pa lang kitang-kita na merong discrepancy, parang merong unfair treatment pagdating po sa mga misis na nangangaliwa. Hindi po natin sinasabi na tamang pangangaliwa, it's just that dun sa batas na ito, no, concubinage saka adultery, parang titingnan mo talaga lugi ang mga misis na nangaliwa. Kaya naman po, itong batas na to, hindi siya ginagalaw because, eto na, pumasok na po ang vowsy. Ano po ba yung vowsy na tinatawag natin? Very, very, very familiar tayo dito kasi lagi natin to narinig, vowsy, vowsy, vowsy. Kapag hindi nagsustento, vowsy. Kapag nangaliwa ang Mr. Vowsy. Ayan, no? Yung violence against women and their children. Dito naman lamang na lamang ang mga kababaihan at ang mga misis. Hindi po ba? So mamaya, no, pag-uusapan po natin, no, pag sinabing vowsy, ano po ba ang mga pinaparusahan ng mga acts dito at papaano natin masasabi na ito bang marital infidelity o pangangaliwa ng mister mo? Hindi mo man siya makasunghan kasi hindi nga siya po nambabahay ng kanyang paramour, third party, hindi mo man siya makasuhan ng concubinage. Baka dito sa vowsy pumasok siya. Yan ang pinakamaganda ngayon na panlaban ng mga misis sa mga mister na nagloloko. Ayan, sa kanilang mga misis. Ay, sabi nila, no, ang pag-ibig, bakit ganon? Parang dual SIM na rin, no? Kailangan talaga dalawa sa isang cellphone. Sabi nila, ang pag-aasawa daw po ay, sabi ng nanay ko, swertihan daw yan eh. Kasi hindi mo alam kung yung pinakasalan mo ay mananatiling tapat at mapagmahal at same ang pag-uugali nung kayo ay nagkakilala na pinakita niya sa'yo. May mga iba po na tawag dito, pag nag-asawa na, doon lumalabas, no, yung kanilang tunay na kulay, tunay na ugali.
So, kaya sabi na nanay ko, anak, ang pag-aasawa, swertihan lang. Kaya, ako, nung time na to talagang before ng kasal, no, talagang prayers lang talaga na sana ay hindi magbago ang iyong mapapang-asawa kapag kayo ay naging mag-asawa na. Meron kang makikita na iba noong kayo ay mag-boyfriend-girlfriend pa lamang. Pero, dahil nga nasa marriage na kayo, maaari pa ninyong ayusin, period of adjustment, laging ganyan po. Kailangan na, ang sabi nila, hindi naman daw talaga 50-50 ang pag-aasawa. Sometimes may 60%, 40%, then 70-30. So, it's up to you kung paano kayo magbibigayan. Wag lang yung, basang pinag-uusapan natin, ay wag lang yung magkakaroon ng third party. Kasi pag third party talaga, ang hirap ng amend. At saka pag yan po ay nag-start na mag-file na ng kaso, no? Doon na po talagang lalabas yung mga galit, yung mga kinikimkim, yung mga maliliit na bagay. Maski marriage, ko-questionin, no? Sasabihin na mali naman po yung yung marriage namin, hindi po yan totoo. Kasi po nung kinasal ako, nakalagay dun sa birthday ko, 26 years old ako, dapat 25 lang po ako nung kinasal. Ganon, no? Hahanapan ng butas, no? Para lamang ma-justify yung pangangaliwa, which is very, very wrong. Okay, so again po, pag pinag-uusapan ng vowsy, andyan po lagi ang physical violence. Pag sinabing nating physical violence, ito na yung may attempt, no, na bugbugin ka o kaya naman nangyari talagang nagkasakitan kayo. Sexual violence, no? Ito yung tipong merong pinapagawa sa yung aktibidad na may kinalaman sa sexual pero hindi ka pumapayag, no? At meron din tayong tinatawag na psychological violence, no? Psychological violence, ano po yung psychological violence? Dito tatamaan yung mga nangangaliwa. Bakit? Dahil pag sinabi pong psychological violence, kayo po ay nagdulot ng depression sa inyong sa inyong misis o kaya sa inyong former ex-wife, no? Nagkaroon sila ng mental anguish, mental anxiety, di ba? Minsan, alam niyo po, ang stress, nakapagdudulot po talaga ito ng mga kung ano-anong sakit. Yung mga tipong tinatago mong sakit, bigla na nang lumalabas because of your stress. At minsan, ito po yung nagdudulot ng psychological violence na hindi po pinapayagan, no, ng vowsy. Pinaparusahan po itong mga ito. Kasama na dito ang marital infidelity o yung pangangaliwa ng iyong mister. Hindi ka man pumasok sa concubinage kasi hindi mo siya binahay. Aba, kung ikaw po ay nangangaliwa, papasok ka dito. Pwede kang makasuhan ni misis ng vowsy. So ito po naman ang panlaban ng mga misis na agrabyado sa kaso ng concubinage tsaka po ng adultery, pero meron silang sandata na vowsy, marital infidelity, pag nangaliwa ang kanilang mga mister. So meron tayong mga importanteng kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema na tatalakayin po natin para lubos na maunawaan natin ano ba itong sinasabi na marital infidelity, pangangaliwa under violence against women and their children. Kaya nga po, no, sinasabi natin, ako nare-realize ko na baka kaya hindi po ginagalaw ito ng ating mga kongresista kasi sabi nila, meron namang vowsy, di ba? May kulong din naman yun. So, hindi na po nila parang pinapantay yung penalty ng concubinage tsaka adultery. So, it's up to you mga misis, no? Kung hindi siya papasok dun sa kasong concubinage kasi hindi niya binahay o kaya binahay sa ibang lugar, baka dun po sa pangangaliwa niya habang kayo ay kasal at hindi niya pagsuporta, isama na po natin yon kasi yung pang-apat po na pinaparusahan po ng vowsy ay yung tinatawag natin na economic abuse. Ito naman po pag walang suporta, vowsy rin. Kaya pag napapakinggan po ninyo, di ba? Ay, hindi nagsuporta, ibausin mo yan. Mga ganun po. Ay, hindi nagbibigay ng nag-stop ng suporta, ibausin mo.
So ito po, pag halimbawa pong hindi nagbibigay ng suporta, ngunit merong kakayahan, no? Talagang wini-withheld lang yung kanyang pagbibigay nang wala naman pong reasonableng dahilan, baka makasuhan din po kayo ng VAUSI. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po, of course, ng DZRH. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo, muli po kasama niyo pa rin po, Attorney Cam, dito po sa DZRH. RH number 1. Bago natin ipagpatuloy ang ating usapang legal, dumako muna tayo diyan sa may katatapos na National Rally for Peace ng INC na organisado at disiplinado. Ang sitwasyon sa katatapos na rally na yan mula kay RH27 Noche, Kakas Noche. Attorney Cam, maluwag na sa tao itong Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos ang kinasang programa sa National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Madadaanan na rin sa motorista itong kahabaan o itong Ruas Boulevard matapos barahan kanina ng kapatiran sa INC. May mga naiwan pa na grupo-grupo, Attorney Cam, mula sa lokal at distrito sa NCR na naghihintay ng kanilang bus at lalong-lalo na yung mga uuwi ng Region 3. Ang iba kanina, naglakad na lang mula sa Quirino Grandstand papuntang EDSA Heritage sa lungsod ng Pasay kung saan nag-aabang ang kanilang bus. Pansin din natin na kanina, Attorney Cam, masayang naglalakad kasama ang buong pamilya sa panawagan ng nakapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Tahimik na ang itong Quirino Grandstand sa ngayon. At unti-unti na rin kinakalas ang ilang parte ng dambuhalang stage. May mga ilang gabundok na basura, ngunit may mga nakadesignate naman para ito ay hakutin. Noche, no? Napakabilis lang nung kanilang programa. Parang nag-start lang bandang 3:30, natapos ng mga bandang anong oras ba, Noche? Pasado 5 kanina, Attorney Cam, saglit lang. At pagkatapos ng panalangin kanina at agad nagdeklara na tapos na yung kanilang programa. Tsaka sa video na pinapakita mo, no? Malinis yung kalsada, no? Tama ka dyan. Dahil yung iba kanina makapatiran natin sa Iglesia ni Cristo ay may mga bit-bit ding plastic para doon naman ilagay yung kanilang binil na kalat ng biniling pagkain o yung mga dalang pagkain habang sila ay nakaupo sa pinakakalsada nitong Ruas Boulevard at bahagi naman nitong Calao Street. Yung kanilang parking, no, from Quirino Grandstand, diretso all the way yan, pati sa CCP hanggang sa may World Trade, no, yung bakante dyan na katapat na lote na malaki, talagang doon din punuan, at saka iisa lang yung kanilang mga banners. Talagang very organized itong kanilang National Rally for Peace. Tama ka dyan, at hindi naman totally talaga nabara dahil kahit napakaraming mga bus, mga private vehicles na nakaparada sa parehong o magkabilaang gilid ng Ruas Boulevard hanggang ang pinakabuntot ng parada ng bus magkabilaan hanggang EDSA Extension sa may Heritage. At meron ding mga nakikita nating nakaparada doon sa may Jokno Boulevard sa bahagi naman ng Mall of Asia. So very organized at nakikita natin at kanya-kanya din silang bit-bit na kanilang basura matapos yun ang kanilang maikling programa. At masasabi natin na maikli dahil mahigit isang oras lang
ang itinagal at agad naman silang nag-alisan at kanya-kanyang hanapan ng kanilang bus. At kanina, kapansin din yung may mga paging area din kasi sila Attorney Cam, na doon ka pupunta, susulat mo lang yung iyong paging pa-page para narinig ng mga kasamahan na naghihintay ng bus at yung iba naman, bagamat nagkakandawalaan yung iba, nagkahiwala, yung iba napunta sa Ross Boulevard, yung iba napunta sa Calao Street. So, mabuti na lang at agad naman naibalik yung agad naman yung signal kasi kanina pahirapan doon sa signal, kaya agad naman silang nagkakitaan sa pamamagitan ng paging area. Yung iba ay lumalapit doon sa paging area, kaya sila ay muling nagkita-kita. So wala namang untoward incident, no, Che, na nai-report? Wala naman at napaka peaceful yung kanilang pagtitipon na Attorney Cam. Yung yung mga kapulisan natin visible ba doon sa bawat sulok nitong paligid ng Quirino Grass hanggang doon sa may Quirino Avenue. Okay. May mga kapulisan pati doon sa may area ng Osmeña Highway in place yung kapulisan para masiguro na ligtas yung ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo habang nagpapatuloy kanina ang programa. So walang patinterong naganap between doon sa ating mga kapulisan tsaka dun sa mga pumunta dyan sa rally, no? So far, so good naman. So good. Okay, maraming salamat po, Okay, Chikakas. so yan ang sitwasyon. Kaugnay sa katatapos lamang na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. RH27, no, Chikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, sa iyong update, Noche Kakas. Alright, balikan po natin yung pinag-uusapan natin tungkol po sa pangangaliwa na may kinalaman po sa VAUSI, kung saan maaari pong gamitin ng mga misis, no, itong ating batas kapag halimbawang ang kanilang mister po ay nangaliwa. Hindi na kailangan na intayin pa na ibahay ng mga mister ang kanilang third party paramour or kalaguyo at ibahay sa ibang lugar o kaya ibahay sa kanilang bahay, dahil kung mapapatunayan na nagkaroon po ng illicit relationship at marital infidelity na nag-cause ng psychological violence sa mga kababaihan, sa mga misis, pasok ka dito, no, sa VAUSI, no. Meron pong isang kaso na kung saan ito po ay nadesisyon na noong March 21, 2023, kung saan sinabi po ng Korte Suprema na ang marital infidelity ay maaaring magdulot ng psychological violence na tinatalakay ng VAUSI or Violence Against Women and Their Children. Bakit, no? Magkwento lang tayo ng maikli. Tapos, para malaman po natin, ma-dissect natin, no, itong sinasabi ng Korte Suprema. So, may isang kaso po na umabot po sa Supreme Court kung saan tawagin natin si Mr. X ang bida dito, na kung saan siya yung kinasuhan, at ang kanyang misis po, si Mr. X at ang kanyang misis ay kinasal noong December 29, 2006. Nagkaroon po sila, no, ng isang anak. At itong kanyang misis po, no, yung misis ni Mr. X, siya po ay nagtrabaho abroad sa Singapore at siguro, if I'm not mistaken, overseas Filipino worker po ito, no. Sometimes in 2015, nalaman po ng misis niya na itong si Mr. X ay in a relationship na doon sa kanyang kalaguyo, paramour or third party. So sabihin natin ang pangalan niya ay si Miss K. Ayan. So siya po ay in a relationship na itong si Mr. X kay Miss K noong 2015, at nalaman din niya na itong kanyang mister nabuntis pa ang kanyang third party na si Miss K. At hindi lang yun, no? Upon learning, nalaman po ng misis na itong kanyang mister ay pinapakilala na doon sa kanilang hometown. Kunyari, nakatira sila sa Cavite, no? Sa Dasmariñas. Halimbawa lang. Ay pinapakilala na, no, yung kanyang kalaguyo na si Miss K. At nag-start na po silang magsama. So, nagsasama na itong si Mister at saka si Miss K.
doon sa kanilang hometown, no? Not necessarily sa bahay, pero sa hometown nila. So, ang ginawa po nung misis na nagtatrabaho abroad, humingi siya ng tulong sa Department of Social Welfare and Development para makuha, no, yung kanyang anak doon kasi iniwan doon sa kanyang mother-in-law. Nakuha naman po niya, no? So, kinasuhan niya po ang kanyang mister ng violation ng RA 9262 sa RTC at marital infidelity ang kanyang kaso at equates sa psychological violence under Violence Against Women and Their Children. Okay? So, sabi ng korte ng RTC, guilty. So, guilty siya ng marital infidelity which caused psychological violence na pinoprohibit po, no? Hindi sinasang-ayunan ng batas na VAUSI. So, ang ginawa niya po, umapila siya sa Court of Appeals. So, si Mr. X ay umapila sa Court of Appeals at sinasabi niya na hindi naman siya nag-cause, no, ng psychological violence. Pero in fact, ang sabi ng Court of Appeals, hindi lang actually, no, dahil sa marital infidelity mo, pumasok ka sa VAUSI, pasok ka sa VAUSI dahil merong deprivation ng financial support. So, ibig sabihin, hindi siya nagsusustento sa kanyang anak and in fact, inabandona mo ang iyong asawa, no? Which is considered then doon po sa prohibition ng VAUSI, Violence Against Women and Their Children. Hindi pa siya nakontento, umakyat pa po siya sa Korte Suprema kung saan kaya ito po ay nailathala, no, para ayan mapag-aralan din po ng mga bench at bar, no, ng mga abogado kung ano ba 'to yung sinasabi na marital infidelity na maaaring mag-cause ng psychological violence under VAUSI. Sabi po ng Korte Suprema, maraming forms of abuse. So, kasama dyan, kitang-kita pag forms of abuse, andyan po yung physical violence. Kita naman kapag meron pang mga kunyari, suntok o kaya, no, sampal, may mga maiiwan na kitang-kita na merong physical violence. So, meron din pong sexual violence na hindi mo makikita pero bagamat maaaring ma-record, sometimes hindi nare-record, no? Nandyan po, especially ang psychological violence na hindi mo agad makikita, no? At, of course, economic abuse. So, ito po yung mga violence na pinaparusahan po ng VAUSI, no? Ang sabi ng Korte Suprema, napatunayan, no, na merong hindi lamang pong psychological trauma, no, doon sa asawa, psychological violence, kundi pati doon sa bata dahil doon po, no, sa isang translation na umakyat, of course, pag may mga trial po, no, may mga stenographic notes po diyan umakyat sa Korte Suprema. Pag nag-a-appeal, no, nakita ng Korte Suprema na nung time na pinag-testify po yung anak nila, umiyak yung bata sa sa korte at sinabing siya po ay nasaktan nung nalaman niya na ang kanyang tatay ay nagkaroon na ng ibang pamilya, no? At nagmahal ng ibang babae maliban sa kanyang ina. So, not only meron niyang psychological trauma doon sa misis, laging tinitignan din po, no, doon sa anak, no, doon sa inyong mga supling. So, itong kaso na to, no, dito po pinatunayan, no, sinabi na ang marital infidelity o pangangaliwa, no, especially po ng mga mister, ay nagdudulot ng psychological violence under VAUSI, kung saan pwede po kayong makasuhan sa korte. So, mga mister, lulusot man kayo sa kasong concubinage. Ito nga, binahay pa hindi pa kinasuhan ng concubinage. I don't know, no? VAUSI kasi ang unang ikinaso, no? Baka sasapulin din siya ng kasong concubinage kasi nga, nagcohabit na sila as husband and wife. Tumira na doon sa malapit sa kanila, no? Pasok na rin ito sa kasong concubinage, no?
Anyway, meron po tayong mga tatalakaying kaso kung saan ang iba naman po ay hindi kasal. Pero, pwede ba rin bang makasuhan ng psychological violence, no? Alamin po natin yan sa pagbabalik ng Usapang Legal. Muli kasama pa rin po si Attorney Cam. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, Attorney Cam. And of course, batiin natin mamaya yung mga nakatutok po sa atin sa may mga digital platforms. Babalik po ang Usapang Legal. Diyan lamang po kayo. This time check is brought to you by Nagbabalik po ang Usapang Legal. Kasama pa rin po si Attorney Cam. Dito po sa DZRH, pinag-uusapan pa rin po natin, no, yung VAUSI, no? Ano ba yung VAUSI? Actually, RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Okay? So, itong VAUSI na to, no? Sinasabi ko nga po na ito po ang kadalasan na isinasampa ngayon sa korte kung meron pong pang-aabuso, no, sa mga kababaihan at sa kanilang anak, na kung saan maaaring ito po ay makomit ng kanilang former husband, o kaya naman, no, kung saan lalaki na nakadate nila, no, meron silang sexual or dating relationship, o kaya naman po, no, itong mga ito ay meron pang aabuso na naganap dun sa kanilang anak, no? Not necessarily dun sa anak nila pareho, but dun po sa anak nung babae, no? Again, physical violence, sexual violence, at psychological violence, including kasama na po ang economic abuse. Yan po ang mga pinaparusahan sa batas na Anti-Violence Against Women and Their Children. Mayroon pang isang kaso na gusto kong i-discuss, no? Ito naman po ay kaso kung saan ang involved naman po dito ay isang dating Philippine Air Force pilot, no? Nako, medyo may kalakihan ng kita pag mga Air Force pilot, and later on siya po ay nagtrabaho as a commercial pilot for Philippine Airlines. So sometime in 2005 po, no, meron siyang ito pong si Reyes, no, sabihin natin si Pilot Reyes, siya po ay may asawa. Okay, at ang kanyang misis po ay nalaman na itong si Reyes po pala ay nagpakasal muli, no, sa isang nagngangalang Miss M, no, Miss Marilu, Miss M. At kung saan siya po ay nagkaroon ng 4 na anak. Doon kay original wife, no, meron din siyang 4 na anak. So 8, 8, 8, no? 8 ang kanyang naging supling. 4 doon sa una, doon sa kanyang pangalawang marriage, 4. Alam naman po natin na kapag halimbawang meron pong valid and existing marriage, yung susunod po na kasal, no, na marriage ay void ab initio, no? Walang bisa dahil meron pong valid and existing, no? In fact, parang kinasuhan pa nga siya ng kasong bigamya because of this, no? Nalaman niya na nagpakasal muli. Sila po ay kasal pa at meron silang 4 na anak. So itong ating Mr. Pilot, ang claim niya, no, siya daw po ay nagbibigay ng suporta ranging 10,000 to 20,000 sa kanilang 4 na anak, pero nag-stop po ito taong 2005. Bakit nag-stop noong taong 2005? Kasi noong 2005 nagpakasal siya sa iba, kay Miss M, kay Miss Marilu. So ang nangyari po sa misis, siya po ay na-stress. Sabi ko nga, pag na-stress, nagkakaroon po yan ng mga kung ano-anong lumalabas na sakit. So nagkaroon siya ng hypertension, vascular disease, diabetes, osteoarthritis, no? At dahil dun sa medyo tumatanda na rin po, no, nagde-deteriorate na po ang ating katawan, kailangan na rin yan ng mga tinatawag natin ng mga maintenance.
At syempre nag-undergo siya ng mga regular consultation, monitoring, treatment, prevention, no? Doon sa, syempre, para hindi daw po siya ma-stroke, magkaroon ng renal failure, and heart attack. So, yun po, no? Ang claim po ni Mr. Pilot, sabi niya, nung time nung kasal nila, ano naman po yan 25 years old ako. Ayan. At hindi yun nag-reflect sa totoong marriage certificate. At hindi rin daw siya umattend ng marriage ceremony. Sabi ng RTC, guilty ka sa kasong VAUSI, violation ng VAUSI. So, siya po ay sinintensyahan ng pagkakakulong na 3 taon as a minimum hanggang 8 taon as maximum, 8 years and 1 day. So, siya po ay umapila sa Court of Appeals, no? Ang sabi ng Court of Appeals, tama ang desisyon ng korte, no, ng Regional Trial Court. Ikaw ay guilty ng VAUSI. Dahil sinabi doon, no, ang kailangan lang patunayan na guilty ka dito. Unang-una, ang offended party ay yung babae o kaya yung anak ng babae, no? Pangalawa, yung babae ay yung asawa or former wife, no? Kung saan meron kayong sexual or dating relationship o kaya meron kayong common child, no? At pwedeng legitimate or illegitimate, no? And then, yung offender po ay nag-cause ng emotional anguish, no? Mental or emotional anguish, hindi lang sa babae kundi dun sa anak. At yung anguish na yon, no, ay nagpapakita ng kahihiyan, 'di ba? Kasama na po diyan yung repeated verbal and emotional abuse, denial of financial support, pasok ka dito. Or yung custody ng minor children or access, no, to the children or similar acts or omission. So sabi ni Reyes, ni Mr. Philippine Air Force, Mr. Pilot, sabi niya, wala daw siyang obligasyon na suportahan ang anak ng kanyang misis dahil hindi naman daw siya nag-contract ng marriage. Tandaan po ninyo, kahit hindi po kayo kasal, kung meron po kayong anak, meron ka pa ring obligasyon na suportahan ng iyong mga anak. Not necessarily dun sa babae, kasi hindi nga kayo kasal, pero sa mga anak mo. Support, whether legitimate or illegitimate, kailangan mo yung suportahan. Hindi tama na sasabihin na wala akong karapatan na, wala akong obligasyon na suportahan ng mga anak namin dahil hindi kami kasal. That's a wrong connotation. Unang-una sabi ng korte, eto pinakita, nasa NSO meron kayong marriage certificate. So, unless otherwise, mapapakita doon na ito ay fraud o dinaya, it will remain, no? Ang presumption ay valid po yan. At kapag ganyan, no, it does not, kailangan pa rin po, no, na ipa-invalidate ang marriage kung halimbawang sinasabi niya na hindi siya umattend or merong defect dun sa validity ng marriage, kailangan mag-file pa rin po ng petition, either petition for annulment or declaration of nullity of marriage para mapakita na walang bisa ang unang kasal. Kasi otherwise, again, yung pangalawang kasal mo, void ab initio. So, ang sinasabi dito ng korte, no, guilty pa rin siya ng violence against women and their children dahil nagkaroon ng psychological violence, which include pa nung denial ng financial support. At that time, nung 2005, siya po ay nag-asawa ng iba at nagpamilya ng iba. So, kinalimutan niya yung kanyang 4 na anak. So, yun ang nakakalungkot, po. So, again po, no, meron po itong kulong, hindi lang po basta-basta, no, kapag kayo po ay nakasuhan ng VAUSI. Meron lang isa pang case na sinasabi dito, no. Ito, bagong kaso po, no. 2024 ito, April 16, lumabas, kung saan challenge po ng isang lalaki ang kanyang conviction doon sa Anti-VAUSI Act, no, yung violation ng Anti-VAUSI Act, no. Actually po, no,
siya po ay na-charge ng psychological violence under the law for causing his wife mental and emotional distress. Nung nalaman niya po na mayroong extramarital affair at nagkaroon po ng anak sa iba ang kanyang mister. Ang sabi po nung mister, ang aking pagiging unfaithful ay hindi naman nag-cause ng psychological violence. Tsaka hindi ko naman to sinasadya na magkaroon siya ng mental and emotional distress. Kaya bakit ako matcha-charge o bakit ako magiging guilty ng psychological violence under VAUSI? Yun sinasabi niya, no? Ang kanyang pagiging unfaithful ay hindi naman niya intensyon na mag-cause ng emotional distress. Kung baka hindi niya sinasadya. Pero ang sabi ng korte dito, iho, ang criminal intent, presumed yan kapag ikaw ay nangaliwa under VAUSI. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mangangaliwa, magkakaroon ka ng iba. Habang ikaw ay kasal, ang presumption, meron kang intensyon na magkaroon ng asawa mo ng mental and emotional distress, no? So again po, kung halimbawa kayo pong mister, mag-asawa, mga mister po, nagkaroon ng iba, nagkaroon ng extramarital affair, maaari po kayong masapul ng VAUSI. Hindi man kayo masapul ng concubinage, ito po ang panlaban ng mga misis kapag nangaliwa ang kanilang mister. Okay? Maraming salamat po sa tumutok. Ay, teka, yung mabati ko pala. Magandang gabi po sa mga nanonood sa atin ngayon. Thank you so much po. Ayan. Hindi ko man po mabati lahat. Ayan, pasensya na po. At batiin ko lang po yung mga naaabot ng mga... Ito, sa Facebook, Eduardo Narvaez, Perlita Dulfo Avila, Yid Sat, Henry Dolohan, Darn Igab, Hani Palino, Florencio Regalo, and Willie Relador. Watching po dito po sa may Gapan City, kay Mama Jovita and Papa William. Magandang gabi rin sa inyo. Shout out din po sa mga nakatutok sa atin, kina Ivy Gutierrez, Marlon De Leon, Valentino Ponsha. Sabi niya, talagang lalabo kapag marami pong nakikisawsaw. Cherry Terayo, Charda Pagunsan, Josephine, and Joseph Avalos. Thank you so much. Maraming salamat. Magkakarinigan, magkakitaan po tayo Wednesday at saka pa Friday. MWF, kasama po si Attorney Cam. Dito lang po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality.